Ang ulan ay hindi lamang basta bumubuhos. Ito ay tila mga punyal na yelo na walang habas na humahampas sa salamin ng itim na SUV ni Dante. Nasa gitna siya ng EDSA, ang pangunahing ugat ng Maynila na ngayoy barado at naghihingalo dahil sa bagsik ng bagyong paparating. Ang mga wiper ng kanyang sasakyan ay nagkukumahog, tila nagmamakaawa sa bawat pagwasiwas, ngunit walang nagagawa laban sa dilim at tubig na bumabalot sa kapaligiran. Walang hiya, walang hiya ka. Sigaw ni Dante, ang kanyang tinig ay basag at puno ng galit na halos pumutok ang mga ugat sa kanyang leeg. Hinampas niya ang manibela ng kanyang mamahaling sasakyan, isang hampas na puno ng frustrasyon na nagdulot ng maikling tunog ng busina na agad ding nilamon ng dagundong ng kulog. Ang screen ng kanyang smartphone na nakakabit sa dashboard ay kumukurap-kurap. Connection failed. Ito ang mensaheng paulit-ulit na lumalabas mula sa app na konektado sa CCTV ng kanyang bahay. Ngunit bago tuluyang nawalan ng signal kanina, nakita niya ito. O sa palagay niya ay nakita niya ito. Ang pinto ng kanyang opisina sa bahay, ang silid kung saan nakatago ang safe, ay bahagyang nakabukas at ang video feed ay biglang namatay. Alam ni Dante kung magkano ang laman ng safe na yon, 5 milyong piso sa cash. Iyon na lamang ang natitira. Ang kanyang mga bank accounts ay frozen dahil sa investigasyon ng SEC. Ang kanyang kumpanya, ang imperyong itinayo niya mula sa wala, ay gumuguho na parang kastilyong buhangin sa ilalim ng dambuhalang alon. Ang salaping iyon, ang kanyang huling baraha, so ang kanyang pasaporte at ng kanyang kambal na anak para makatakas patungong Singapore bago pa man siya tuluyang arestuhin o lamunin ng mga pinagkakautangan niya. At ngayon, sa isip niya, ang salaping iyon ay nasa kamay na ng matandang bruha. Manang Luring, bulong niya. Ang pangalan ay lumalabas sa kanyang bibig na parang lason. 2 linggo pa lamang niya itong nakikilala. Isang matandang babae mula sa Siquijor na nirekomenda ng isang kakilala dahil desperado na siyang makahanap ng yaya para kina Lito at Mira. Wala nang gustong magtagal sa bahay nila. Masyadong tahimik ang mga bata, masyadong mainitin ang ulo ni Dante at masyadong malaki ang bahay para sa iilang katulong. Nang dumating si Manang Luring, dala niya ang isang lumang maleta at ang amoy ng kakaibang langis at tuyong dahon. May kung anong bigat sa kanyang presensya, isang uri ng katahimikan na hindi mo mabasa kung ito ba ay kapayapaan o isang banta. Naalala ni Dante ang mga gabi na nahuhuli niya itong nakatitig sa kawalan, bumubulong ng mga salitang hindi niya maintindihan, marahil ay Bisaya, o marahil ay orasyon. Siquijor, ang isla ng apoy at mahika. Noon, tinawanan lang ni Dante ang mga kwentong kababalaghan. Siya ay tao ng siyensya, ng numero, ng negosyo. Pero ngayon, habang ang kidlat ay gumuguhit sa langit at ang kanyang kinabukasan ay ninanakaw di umano ng matandang yon, ang kanyang isip ay naglalakbay sa pinakamadidilim na sulok ng hinala. Niloloko mo ako. Gigil na bulong ni Dante habang pilit na isinisiksik ang sasakyan sa pagitan ng 2 bus. Ginamit mo ang pagiging probinsyana mo para makuha ang loob ko, pero magnanakaw ka. Ang traffic ay halos hindi gumagalaw o ang EDSA ay naging isang mahabang ilog ng mga pulang ilaw ng preno. Bawat segundong lumilipas ay parang oras para kay Dante. Ang kanyang puso ay tumitibok ng mabilis, sumasabay sa ritmo ng ulan. Paano kung nakaalis na si Loring? Paano kung iniwan niyang mag-isa ang mga bata? Si Lito at Mira, 6 na taong gulang, ay hindi nagsasalita. Mula nang mamatay ang kanilang ina, si Elena, 1 taon na ang nakalilipas dahil sa aneurysm, tila dinala ng mga bata ang kanilang mga tinig sa hukay kasama ng ina. Sila ay mga buhay na manika, kumakain lang kung susubuan, natutulog lang kung patutulugin. Ang imahe ng kanyang mga anak na walang kalaban-laban sa loob ng malaking bahay
kasama ang isang magnanakaw ay nagpaliyab ng panibagong apoy sa dibdib ni Dante. Hindi na ito tungkol lamang sa pera. Ito ay tungkol sa kaligtasan ng natitirang pamilya niya. Sa wakas, nakalusot siya sa bottleneck sa may Ayala Avenue. Pinaharurot niya ang sasakyan patungong McKinley Road, papasok ng Forbes Park. Ang transition mula sa magulong EDSA patungo sa eksklusibong village ay nakakapanibago. Dito, ang mga puno ng akasya ay higante at ang mga kalsada ay malalapad. Ngunit sa gitna ng bagyo, ang yaman ng lugar ay nagmistulang lalong nakakatakot. Ang matatayog na pader ng mga mansyon ay tila mga higanting lapida. Walang ilaw sa mga poste. Blackout. Ang buong Forbes Park ay lunod sa dilim. Tanging ang paminsan-minsang kidlat ang nagbibigay ng liwanag. Pagdating niya sa kanyang kalye, halos tumigil ang kanyang paghinga. Ang gate ng kanyang bahay ay nakabukas. Hindi lang basta nakabukas. Ito ay nakanganga. Ang mabibigat na bakal na pinto ay humahampas-hampas dahil sa lakas ng hangin. Wala ang gwardiya ng village na karaniwang nagpapatrolya. Ang security system ng bahay ay tila patay na. Diyos ko, usal ni Dante. Ang takot ay humalo sa kanyang galit. Lumilikha ng isang malamig na pakiramdam sa kanyang sikmura. Ipinarada niya ang sasakyan ng pahalang sa driveway. Hindi na inintindi kung maayos ba ang pagkakaposisyon nito. Pinatay niya ang makina at sa isang iglap, ang proteksyon ng kanyang sasakyan ay nawala. Ang tunog ng bagyo ay bumalot sa kanya. Binuksan niya ang pinto at agad siyang sinalubong ng malakas na hangin at ulan. Sa loob ng ilang segundo, ang kanyang mamahaling Italian suit ay basang-basa na. Ang kanyang buhok ay dumikit sa kanyang noo at ang tubig ay pumasok sa kanyang mga mata na nagpapalabo sa kanyang paningin. Ngunit hindi niya ininda ang lamig. Ang dugo niya ay kumukulo. Bumalik siya sa likod ng sasakyan at binuksan ang trunk. Kinuha niya ang isang baseball bat, isang souvenir mula sa isang laro sa Amerika na hindi niya inakalang gagamitin niya sa ganitong paraan. Ang bigat ng kahoy sa kanyang kamay ay nagbigay sa kanya ng kaunting lakas ng loob. Isa siyang ama na magpoprotekta sa kanyang pugad. Isa siyang leon na nasugatan. Tinahak niya ang daan patungo sa front door. Ang mga paso ng halaman ay nakatumba. Ang mga lupa ay kumalat sa tiles ng porch. Ang payapang hardin na dating ipinagmamalaki ni Elena ay ngayoy parang dinaanan ng digmaan. Ang pinto ng bahay ay hindi nakalock. Dahan-dahan itong itinulak ni Dante. Ang huni ng mga enggor ay tila angil ng isang hayop. "Loring!" sigaw niya. Ang kanyang boses ay umaalingaw-ngaw sa malawak at madilim na foyer. Lumabas ka riyan. Walang sumagot. Tanging ang tunog ng hangin na sumisipol sa mga siwang ng bintana at ang lagaslas ng ulan sa labas ang naririnig. Ang loob ng bahay ay amoy luma, amoy kulob, na nahaluan ng amoy ng ulan. Binuksan niya ang flashlight ng kanyang cellphone. Ang kabilang kamay ay mahigpit na nakahawak sa bat. Ang beam ng flashlight ay tumagos sa dilim. Iniilawan ang mga muebles na natatakpan ng puting tela, mga aninong tila mga multo. Wala sa sala ang mga bata, wala sa kusina. Ang katahimikan ay nakabibingi. Umakyat siya sa grand staircase. Ang bawat hakbang niya ay mabigat. Ang tubig mula sa kanyang sapatos ay nag-iiwan ng bakas ng putik sa makintab na kahoy na hagdanan. Ang kanyang puso ay kumakalabog sa kanyang dibdib, parang gustong kumawala. Sa isip niya, nakikita niya ang worst-case scenario. Si Loring, bitbit ang pera, habang ang mga bata ay nakatali at nakabusal sa kung saang kwarto. O mas masahol pa, nasa second floor na siya. Ang hallway ay mahaba at puno ng mga anino. Ang kwarto ng mga bata ay nasa dulo sa kanan. Ang kwarto nila ni Elena, ang master bedroom na ipinasara niya mula nang mamatay ang asawa, ay nasa kaliwa. Ipinagbawal niya sa sinuman na pumasok doon. Iyon ay sagrado. Iyon ay isang dambana ng kanyang pighati. Sinubukan niyang pihitin ang pinto ng kwarto ng mga bata. Nakalock. Lito? "Mira,
Tawag niya, kinakalampag ang pinto. Walang sagot. Ang kaba ni Dante ay naging purong takot. Buksan niyo ito! Si Papa ito! Katahimikan. Pagkatapos, may narinig siya, isang tunog na hindi galing sa kwarto ng mga bata, kundi mula sa master bedroom. Lumingon siya. Sa ilalim ng pinto ng kwarto ng kanyang yumaong asawa, may maliit na liwanag na kumukurap-kurap, liwanag ng kandila, at may tunog. Hindi ito iyak, hindi ito sigaw, ito ay awit. Isang mababa at paos na tinig ang humuhuni. Isang lumang kanta na pamilyar, pero hindi niya matandaan kung saan narinig. Kasabay nito ang kakaibang tunog ng metal na nagkikiskisan, kling, klang, kling, at ang tunog ng papel na nilulukot. Ang galit ni Dante ay nagbalik, mas matindi kaysa kanina. Ang lakas ng loob ng babaeng iyon. Hindi lang siya nagnakaw, pinasok pa niya ang kwarto ni Elena. Ginagawa ba niyang taguan ang sagradong lugar ng kanyang asawa? O baka nandoon siya para nakawin ang mga alahas na naiwan ni Elena? Humakbang si Dante palapit sa master bedroom. Ang kanyang paghinga ay mabilis at mababaw. Ang mahigpit na pagkakahawak niya sa baseball bat ay nagpapaputi sa kanyang mga buko. Ang bawat hibla ng kanyang pagkatao ay sumisigaw ng karahasan. Ang stress ng pagkalugi, ang takot sa pagkakulong, ang pangungulila sa asawa, at ang pag-aalala sa mga anak, lahat ng ito ay nagsama-sama sa isang bolang apoy sa kanyang tiyan. Kailangan niyang tapusin ito. Kailangan niyang bawiin ang kontrol sa kanyang buhay. Nakarating siya sa tapat ng pinto. Ang awit sa loob ay mas naging malinaw. Isang kundiman. Malungkot, mabagal, parang oyayin ng kamatayan. Tapos ka na, bulong ni Dante sa sarili. Hindi na siya kumatok. Hindi na siya nagpasintabi. Umatras siya ng isang hakbang para kumuha ng buwelo at sa buong lakas ng kanyang katawan, sinipa niya ang pinto malapit sa seradura. Blag! Ang kahoy ay bumigay sa lakas ng sipa. Siya ang pinto ay bumukas ng padabog. Tumama sa pader sa loob. Agad na itinaas ni Dante ang baseball bat, handang hampasin kung sino man ang sasalubong sa kanya, handang ipagtanggol ang kanyang teritoryo, handang ilabas ang lahat ng kanyang puot. Ngunit ang bumungad sa kanya ay hindi ang inaasahan niyang eksena ng pagnanakaw. Ang flashlight ng kanyang cellphone ay tumutok sa gitna ng silid, at ang nakita niya ay nagpatigil sa kanya sa ere. Ang kanyang mga kalamnan ay nanigas, ang kanyang hininga ay naipit sa lalamunan, at ang baseball bat ay nanatiling nakataas sa hangin, nanginginig. Ang silid ay puno ng anino at liwanag ng 12-dosenang kandila. Ang amoy ng sampagita at natunaw na taro ay sumampal sa kanya. Ang paboritong pabango ni Elena. Sa gitna ng malawak na sahig, nakaupo si Manang Loring. Nakatalikod ito sa pinto, nakaharap sa isang makeshift na altar. Ang kanyang buhok na puti ay nakalugay, mahaba at umaalon sa hangin na pumapasok mula sa nabasag na bintana sa balkoni. Ngunit hindi siya nag-iisa. Sa harap niya, nakaupo sina Lito at Mira, ang kambal. Ang mga anak niyang hindi nagsasalita, hindi tumitingin sa mata, at laging takot sa sarili nilang anino. Ngayon, sila ay nakaupo ng payapa. Ang mga maliliit na binti ay naka-cross legs, nakatingin ng diretso kay Manang Loring na para bang hipnotisado. At sa paligid nila, ang pera, ang 5 milyong piso, ang faukuusing ni Dante, ang mga bundle ng asul at lilang pera ay hindi nakasilid sa bag. Hindi ito itinatago. Nakakalat ang mga ito sa sahig. Pero hindi basta-basta nakakalat. Ang mga ito ay nakatupi. Ang ilan ay ginawang mga bangkang papel. Ang ilan ay mga ibon. Ang ilan ay mga bulaklak. Ang perang iniyakan at pinagwalaan ni Dante kanina sa sasakyan. Ang perang handa niyang ipapatay para mabawi ay ginagamit ng kanyang mga anak at ng katulong bilang laruan. Si Manang Loring ay may hawak na isang karayom at sinulid. Sa kanyang kandungan ay ang wedding gown ni Elena. Ang gown na nakatago sa cabinet sa loob ng maraming taon.
Ang gown na akala ni Dante ay perpekto pa rin, ngunit sa liwanag ng kandila, nakita niya ang isang malaking punit sa laylayan nito na maingat at masuyong tinatahi ng matanda. Huminto ang pag-awit ni Manang Luring nang bumukas ang pinto, ngunit hindi siya lumingon. Nanatili siyang nakayuko sa kanyang tinatahi. Ang kanyang mga kamay ay gumagalaw ng may ritmo at katiyakan. Si Lito, ang batang lalaki, ay may hawak na isang bangkang gawa sa 1,000 piso at dahan-dahan niyang inangat ang kanyang ulo at tumingin sa kanyang ama. Sa liwanag ng kidlat na gumuhit sa labas, nakita ni Dante ang mukha ng kanyang anak. Wala ang takot na karaniwang nakikita niya doon. Wala ang blangkong ekspresyon. May luha sa mga mata ng bata, pero mayroon ding ngiti. Bumagsak ang baseball bat mula sa kamay ni Dante. Ang tunog ng pagbagsak nito sa sahig na kahoy ay parang putok ng baril sa katahimikan ng kwarto. Clag. Anong? Nagsimula si Dante, pero walang boses na lumabas. Ang kanyang lalamunan ay tuyo. Ang galit na kanina'y nag-uudyok sa kanya ay biglang nawala. Napalitan ng isang matinding pagkalito at isang kakaibang uri ng kilabot na hindi galing sa takot, kundi sa pagkamangha. Bakit nasa labas ang pera? Bakit hawak ng matanda ang damit ng asawa niya? At bakit? O bakit parang hindi magnanakaw ang kaharap niya, kundi isang pari na nagsasagawa ng isang sagradong seremonya? Dahan-dahang lumingon si Manang Luring. Ang kanyang mukha ay puno ng kulubot. Bawat linya ay tila nagsasalaysay ng kwento ng hirap at dunong. Ang kanyang mga mata, na sa paningin ni Dante kanina ay tuso at mapanlinlang, ngayon ay tila malalalim na balon ng awa. Wala siyang bahid ng takot sa kanyang mukha, kahit na nakita niyang may dalang armas si Dante kanina. Tinitigan niya si Dante, direkta sa mata, isang tingin na tumagos hanggang sa kanyang kaluluwa. "Huwag kang maingay, sir," malumanay na sabi ni Manang Loring. Ang kanyang boses ay parang agos ng tubig sa batis, mababa, mapayapa, ngunit may kapangyarihan. Kausap nila ang nanay nila. Nanigas si Dante sa kinatatayuan niya. Ang hangin sa silid ay tila bumigat, puno ng kuryente na hindi galing sa bagyo, kundi galing sa kung saan mang dimensyon na binuksan ng matandang babae. Ang mga kandila ay patuloy na kumukurap at ang mga bangkang pera sa sahig ay tila naglalayag sa isang dagat na hindi nakikita. Sa sandaling iyon, sa gitna ng nagngangalit na bagyo, sa loob ng kwartong puno ng alaala ng kamatayan, naramdaman ni Dante na ang gabing ito ay hindi tungkol sa pagkawala ng pera. Ito ay tungkol sa isang bagay na matagal na niyang naiwala at hindi niya alam kung paano babawiin. Nakatayo siya doon, basang-basa, nanginginig, at sa kauna-unahang pagkakataon sa mahabang panahon, siya ay naging maliit. Ang CEO, ang amo, ang makapangyarihan, lahat ng iyon ay natunaw sa harap ng eksenang hindi maipaliwanag ng kanyang lohika. Ang tanging naririnig na lang ay ang huling mga patak ng ulan na tumatama sa bintana at ang mabigat na paghinga ni Dante habang hinihintay niya ang susunod na mangyayari. Ang ulan sa labas ay hindi lamang basta tubig na bumabagsak mula sa langit. Ito ay isang pader, isang kulay abong kurtina na naghihiwalay kay Dante mula sa natitirang bahagi ng mundo. Sa loob ng kanyang itim na SUV, ang katahimikan ay dapat sanay nakabibingi dahil sa kapal ng salamin at sa humahagibis na aircon. Ngunit ang naririnig niya lamang ay ang dagundong ng kanyang sariling puso at ang boses ng kanyang abogado sa kabilang linya na pilit sumisiksik sa mahina at paputol-putol na signal. "I tried, Dante. Ginawa ko na ang lahat." Ang boses ni Attorney Go ay garalgal, tila galing sa ilalim ng lupa. Pero ang SEC? Naglabas sila ng cease and desist order kaninang hapon lang. Lahat ng accounts, personal at corporate, naka-freeze na. Hindi ka makakapag-withdraw kahit 5. Napahigpit ang hawak ni Dante sa manibela. Ang kanyang mga buto sa kamay ay namumuti sa diin.
Nasa gitna siya ng EDSA, na sa oras na yon ay hindi na isang highway kundi isang higanting paradahan ng mga sasakyang nalulunod sa baha. Ang mga pulang ilaw ng preno sa kanyang harapan ay tila mga matang nanlilisik sa dilim. Anong ibig mong sabihing frozen? Sigaw ni Dante. Ang kanyang boses ay pumipiyok sa halo ng galit at takot. Kailangan ko ng cash ngayon, Ricky. Ngayon na. Ang mga bata, kailangan ko silang mailabas ng bansa bago pa. Dante, makinig ka. Putol ng abogado. Ang tono ay puno ng awa na lalo lamang nagpainit ng ulo ni Dante. Umuwi ka na lang muna. Huwag kang gagawa ng kahit anong rush move. Aayusin natin ito bukas. Bukas? Wala na akong bukas. Binato ni Dante ang telepono sa passenger seat. Ang mahal na gadget ay tumalbog sa leather upholstery bago bumagsak sa sahig ng sasakyan. Napabuntong hininga siya, isang malalim na hugot ng hangin na tila may halong bubog. Ang kanyang imperyo, ang tech startup na itinayo niya mula sa wala, ang kumpanyang naging dahilan kung bakit siya tinawag na Visionary of the Year ng 3 sunod-sunod na taon, ay gumuho sa loob lamang ng 1 linggo dahil sa isang iskandalo ng fraud na, sa totoo lang, ay hindi naman niya direktang kagagawan kundi ng kanyang CFO. Pero siya ang CEO. Siya ang mukha. Siya ang sisisihin. Tumingin siya sa rearview mirror. Ang nakita niya ay hindi ang makisig na negosyante na laging nasa cover ng mga magasin. Ang nakita niya ay isang lalaking pagod. May malalalim na itim sa ilalim ng mata at may balbas na ilang araw nang hindi naahit. Bigla niyang naalala ang safe sa bahay. Iyon ang kanyang doomsday fund. 5 milyong piso sa cash, nakatali sa maayos na bundle, nakatago sa likod ng painting sa kanyang home office. Hindi alam ng bangko ang tungkol doon. Hindi alam ng SEC. Iyon ang ticket niya palabas. Iyon ang gagamitin niya para bayaran ang private charter plane papuntang Singapore mamayang hating gabi. Kinuha niyang muli ang telepono mula sa sahig. Binuksan niya ang security app ng bahay. Ang signal ay pabago-bago dahil sa bagyo. 1 bar, 2 bar, tapos wala. Come on! Bulong niya habang pinipindot ang screen. Sa wakas, nagload ang live feed ng CCTV sa kanyang opisina. Malabo ang imahe, grainy at pixelated. Pero sapat na para makita niya ang kailangan niyang makita. Nanlamig ang buong katawan ni Dante. Tila binuhusan siya ng yelo mula ulo hanggang paa. Ang painting ni Amor Solo na nagsisilbing takip ng safe ay nakatabi sa sahig. At ang pinto ng bakal na safe ay nakabukas, nakanganga. Blanko ang loob. Hindi. Ang salita ay lumabas sa kanyang bibig na parang hangin lamang. Hindi maaari. Zoom niya ang video pero biglang namatay ang feed, black screen. Connection failed. Sa loob ng ilang segundo, hindi makagalaw si Dante. Ang utak niya ay nag-a-adjust sa bagong realidad. Wala na ang pera. Wala na ang huling pag-asa. At sino ang may access sa bahay? Sino ang nandoon kasama ang mga anak niya? Isang mukha ang agad na pumasok sa kanyang isipan. Isang mukhang puno ng kulubot, tahimik, at laging nakayuko. Manang Loring, shock 2 linggo pa lang ito sa kanila. Isang matandang probinsyana mula sa Siquijor na nirekomenda ng agency dahil wala ng ibang gustong magtrabaho sa sumpang bahay ni Dante. Naalala ni Dante ang unang araw nito. Wala itong dalang malaking bagahe. Tanging isang bayong na puno ng mga halamang gamot at langis. Ang amoy nito ay parang pinaghalong insenso at lupa. Lagi itong may dalang kakaibang aura. Madalas itong mahuli ni Dante na kinakausap ang hangin o naglalagay ng asin sa mga bintana tuwing gabi. Pangontra, sir, ang lagi nitong sinasabi sa puntong Bisaya. Tinatawanan lang ito ni Dante noon. Superstitious nonsense, isip niya. Pero ngayon, sa gitna ng desperasyon, ang mga alaalang iyon ay nagbago ng anyo. Ang pagiging weird ni Manang Loring ay naging suspicious. Ang kanyang mga ritual ay naging panlilin lang. Ang bruha, gigil na bulong ni Dante.
Ang galit ay nagsimulang gumapang sa kanyang leeg, mainit at makati. Kaya pala, kaya pala tinanggap niya ang trabaho kahit mababa ang sahod. May plano siya. Alam niyang may pera ako sa bahay. Hinampas niya ang manibela. Blag. Ang busina ay umungol ng mahaba, sumasabay sa kulog na yumanig sa langit. Ang imahinasyon ni Dante ay nagsimulang magpakita sa kanya ng mga nakakatakot na eksena. Nakita niya si Manang Loring na nilalagay ang mga bundle ng pera sa kanyang bayong. Nakita niya itong tumatakas habang ang bagyo ay nananalasa. At ang mga bata, Diyos ko, ang kambal! Si Lito at Mira, 6 na taong gulang. Mula nang mamatay ang asawa niyang si Elena dahil sa aneurysm noong nakaraang taon, ang mga anak niya ay tumigil na sa pagsasalita. Selective mutism, sabi ng doktor. Trauma. Sila ay naging mga buhay na estatwa sa loob ng malaking bahay. Walang imik, walang reaksyon. Sila ang perpektong biktima. Walang magsusumbong, walang sisigaw. Baka kasabwat si Manang Loring ng isang sindikato. Baka kaya siya galing Sikihor ay dahil miyembro siya ng budol-budol gang na gumagamit ng hipnotismo. Ang takot ay naging gasolina. Inapakan ni Dante ang silinyador kahit na halos wala ng galawan ang trapiko. Umusad ang sasakyan ng ilang pulgada bago muling pumreno ng madiin. Sa labas, ang tubig baha sa EDSA ay umaabot na sa tuhod ng mga taong naglalakad. May kumatok sa bintana ng kanyang sasakyan, isang batang kalye, basang-basa, nanginginig, apo na mamalimos. Ang mukha nito ay nakadikit sa salamin, ang mga mata ay nanlilisik sa gutom. Pero hindi awa ang naramdaman ni Dante. Naramdaman niya ang banta. Sa kanyang isip, ang buong mundo ay gusto siyang nakawan. Ang gobyerno, ang mga empleyado, ang mga bangko, at ngayon, pati ang katulong. Umalis ka diyan, sigaw niya, kahit hindi siya naririnig ng bata. Pinihit niya ang manibela pa kanan. Pilit na isinisiksik ang malaking SUV sa service road para makaiwas sa bottleneck. Narinig niya ang pagkiskis ng ilalim ng sasakyan sa gutter. Pero wala siyang pakialam. Kailangan niyang makauwi. Kailangan niyang maabutan ng matanda. Ang biyahe pa uwi sa Makati ay naging isang bangungot. Bawat minuto ay parang oras. Ang ulan ay lalong lumakas. Ang hangin ay humahampas sa sasakyan na parang gustong itumba ito. Ang mga puno ng akasya sa gilid ng daan ay yumuyuko, tila nagbibigay pugay sa bagsik ng kalikasan. Nang marating niya ang McKinley Road papasok ng Forbes Park, ang eksklusibong village kung saan nakatira ang mga pinakamayayaman sa bansa, ang kapaligiran ay nagbago. Nawala ang ingay ng EDSA, napalitan ng isang nakakakilabot na katahimikan. Blackout sa buong village. Ang mga mansyon ay tila mga higanteng nicho sa dilim. Walang ilaw sa mga poste. Tanging ang headlights ng kanyang sasakyan at ang paminsan-minsang kidlat ang nagbibigay ng liwanag. Pero ang mas nakakatakot ay ang kawalan ng tao. Ang mga guardhouse ay walang tao. Marahil ay sumilong dahil sa lakas ng hangin. Binagtas ni Dante ang pamilyar na kalsada patungo sa kanyang bahay. Ang bawat kanto ay nagpapaalala sa kanya ng buhay na dati niyang tinatamasa. Ang mga jogging path kung saan sila tumatakbo ni Elena. Ang park kung saan naglalaro ang kambal noon. Ngayon, lahat ng iyon ay nilamon na ng dilim at tubig. Sa wakas, natanaw niya ang kanyang bahay at halos tumigil ang pagtibok ng puso niya. Ang gate, ang dambuhalang gate na gawa sa wrought iron at mahogany, ay nakabukas. Hindi lang basta nakabukas ng kaunti, ito ay nakanganga. Ang hangin ay pinaglalaruan nito, hinahampas ang bakal sa pader ng paulit-ulit. Klang, klang, klang. Ang tunog ay parang kampana ng kamatayan. Bakit nakabukas ang gate? Ang automatic lock system ay dapat gumagana pa rin dahil may backup battery ito. Ibig sabihin, may sadyang nagbukas nito o may sumira. Nakatakas na siya, bulong ni Dante. Ang kanyang sikmura ay bumaligtad.
Nakuha na niya ang pera at iniwan ang pinto bukas. Pinaharurot niya ang sasakyan papasok sa driveway, muntik nang matamaan ng isang mamahaling paso na ngayon ay basag na sa sahig. Hindi niya inayos ang pagkakaparada. Huminto ang SUV ng pahalang, hinarangan ng daan. Pinatay niya ang makina. Sa isang iglap, nawala ang proteksyon ng teknolohiya. Ang tunog ng bagyo ay sumabog sa kanyang pandinig. Ang hangin ay umaungol na parang nasugat ang hayop. Lumingon si Dante sa likuan. Wala siyang baril. Ayaw ni Elena ng baril sa bahay. Pero meron siyang baseball bat. Isang Louisville Slugger na regalo ng isang client. Kinuha niya ito. Ang bigat ng kahoy sa kanyang kamay ay nagbigay sa kanya ng kaunting lakas ng loob. Ito ang sandata ng isang amang desperado. Binuksan niya ang pinto ng sasakyan at agad siyang sinalubong ng malakas na hangin. Ang kanyang mamahaling Italian suit ay basang-basa sa loob ng 3 segundo. Ang ulan ay matalim, masakit sa balat. Ang hangin ay halos itulak siya pabalik sa loob ng kotse. Pero lumaban si Dante. Yumuko siya para labanan ng hangin. Mahigpit na hawak ang bat sa kanang kamay habang ang kaliwa ay nakakuyom. "Manang-luring!" sigaw niya. Pero ang boses niya ay tinangay lang ng hangin. Umakyat siya sa porch. Ang pinto ng main entrance ay nakabukas din. Ang susi ay nakasaksak pa sa seradura. Ang puso ni Dante ay kumakalabog sa kanyang lalamunan. Ang dugo ay dumadaloy ng mabilis sa kanyang mga ugat. Dala ang adrenaline ng takot at galit. Pumasok siya sa loob. Madilim. Napakadilim. Ang foyer ay amoy luma at amoy ulan. Ang blackout ay ginawang kuweba ang kanyang modernong bahay. Binuksan niya ang flashlight ng kanyang cellphone gamit ang kaliwang kamay, habang ang kanan ay nakaumang sa baseball bat, handang humampas. "Lito? Mira?" tawag niya. Ang boses niya ay umaalingaw-ngaw sa mataas na kisame. Walang sagot. Inilawan niya ang sala. Ang mga sofa ay natatakpan ng anino. Ang grand piano sa sulok ay mukhang kabaong. Walang tao. Walang mga bata. "Loring, lumabas ka diyan. Huwag mo akong subukan." Sigaw niya muli. Mas malakas ngayon. Mas galit. Naglakad siya patungo sa kusina. Wala rin tao. Pero may napansin siya sa mesa. Isang plato na may pagkain. Hindi pa nakakain. Malamig na. Iniwan ba sila sa gitna ng hapunan? Ang takot ni Dante ay naging panik. Tumakbo siya pabalik sa hagdanan. Ang kanyang basang sapatos ay nag-iwan ng putik sa makintab na narawod. Nadulas siya ng bahagya sa 2 baitang, pero agad na nakabawi. "Mga anak!" Nakarating siya sa 2nd floor hallway. Ang kidlat ay gumuhit sa labas ng malaking bintana sa dulo ng pasilyo. Nagbibigay ng panandali ang liwanag na malabughaw. Nakita niya ang pinto ng kwarto ng kambal. Nakalock. Sinubukan niyang pihitin ang doorknob. Sarado. "Lito, buksan niyo ito. Si Papa ito." Kinalampag niya ang pinto gamit ang kanyang siko. Wala pa ring sagot. Ang katahimikan ng mga anak niya ang pinakamatinding ingay sa mundo. Pero sa sandaling iyon, sa gitna ng kanyang pagkatakot, may narinig siyang iba. Isang tunog. Hindi ito galing sa kwarto ng mga bata. Galing ito sa kabilang dulo ng hallway, sa master bedroom. Ang kwarto ni Elena. Ang kwartong ipinasara niya noong araw ng libing nito. Ang kwartong bawal pasukin ni Numan. Ni kahit na ang mga katulong na naglilinis, iyon ang dambana ng kanyang pighati. Ang amoy ni Elena ay nandoon pa rin. Ang mga damit nito. Ang mga gamit. May tao sa loob. Narinig ni Dante ang isang huni. Mahina, paos, pero may tono. Isang awit. "Dandansoy, bayaan ta ikaw." Isang lumang kanta. Bisaya. Naramdaman ni Dante ang pag-akyat ng dugo sa kanyang ulo. Ang babaeng iyon. Hindi lang siya nagnakaw. Pinangahas pa niyang pasukin ang sagradong lugar ng kanyang asawa. Baka nililimas na rin niya ang mga alahas ni Elena. At may narinig pa siyang ibang tunog. Kling. Klang. Tunog ng metal. At tunog ng pinupunit na papel o tela. Ang imahinasyon ni Dante ay nagdilim.
Baka sinisira ng matanda ang mga gamit ni Elena dahil sa galit? O baka gumagawa ito ng itim na mahika? Hindi na siya nag-isip. Ang pagod, ang stress sa kumpanya, ang takot sa SEC, ang ulan, ang gutom, lahat ng ito ay nagsama-sama sa isang bolang apoy sa kanyang dibdib. Wala na siyang pakialam sa batas. Wala na siyang pakialam sa kahihinatnan. Sa gabing ito, sa loob ng bahay na ito, siya ang batas. Humakbang siya, papalapit sa master bedroom. Bawat hakbang ay mabigat. Bawat hakbang ay puno ng puot. Ang pinto ay may liwanag sa ilalim ng siwang. Liwanag ng kandila na sumasayaw. Huli ka! Bulong ni Dante. Hinawakan niya ng mahigpit ang baseball bat gamit ang dalawang kamay. Ang tubig mula sa kanyang buhok ay tumutulo sa kanyang mga mata, pero hindi siya kumurap. Huminga siya ng malalim. Isa, dalawa, at sa buong lakas ng kanyang katawan, sinipa niya ang pinto malapit sa seradura. Blag, ang kahoy ay bumigay. Ang seradura ay nawasak. Ang pinto ay bumukas ng padabog at tumama sa pader sa loob. Lumilikha ng isang malakas na tunog na yumanig sa buong kwarto. Agad na pumasok si Dante, ang bat ay nakataas sa ere. Handang-handang ibagsak ito sa sino mang magnanakaw na sumira sa kanyang buhay. Ang kanyang mukha ay anyo ng isang demonyo ng galit. Walang hiya ka. Ang sigaw niya ay naputol sa kalagitnaan. Ang baseball bat ay nanatili sa ere, nanginginig. Ang kanyang mga mata ay nanlaki dahil ang bumungad sa kanya ay hindi ang inaasahan niyang krimen. Ang bumungad sa kanya ay isang tanawin na galing sa ibang mundo, isang eksena na magpapabago sa direksyon ng gabing iyon. At ng kanyang buong buhay, bumukas ang pinto nang may dagundong na tila sumabay sa huling ugong ng kulog sa labas. Ang tunog ng kahoy na tumama sa pader ay umalingaw-ngaw sa buong silid, isang marahas na anunsyo ng pagdating ni Dante, isang amang puno ng puot, isang negosyanteng nawalan ng lahat, at isang lalaking handang pumatay para sa kakarampot na yaman na natitira sa kanya. Ngunit ang sigaw na namumuo sa kanyang lalamunan, ang mga sumpa, ang mga banta, ang utos na ibalik ang pera, ay namatay bago pa man ito makawala sa kanyang mga labi. Ang hangin sa kanyang baga ay tila biglang nahigop ng eksenang bumungad sa kanya. Sa loob ng silid na yon, kung saan ang hangin ay dapat na amoy luma at amoy alikabok dahil sa isang taong pagkakasarado, ang sumalubong sa kanya ay ang halimuyak ng sampagita at ilang-ilang. Na tila ba sariwang pinitas mula sa hardin ng kanyang alaala. Sa gitna ng malawak na silid, sa ibabaw ng makintab na sahig na yari, sa Nara, nakaupo si Manang Loring. Hindi siya naguguluhan. Hindi siya natatakot. Hindi siya nagmamadaling isilid ang pera sa anumang bag. Sa halip, nakaupo siya sa posisyong lotus. Ang kanyang likod ay tuwid na tuwid sa kabila ng kanyang edad. At ang kanyang mga mata ay nakapikit ng bahagya habang umausal ng isang himig. At ang pera? Ang 5 milyong piso na siyang dahilan kung bakit halos liparin ni Dante ang EDSA sa gitna ng bagyo. Naroon ang pera. Kalat-kalat. Ngunit hindi ito nakasalansan sa mga bundle na nakasanayan ni Dante. Ang mga asul na papel, ang mga 1,000 piso na kumakatawan sa kanyang kaligtasan, sa kanyang tiket papuntang Singapore, sa kinabukasan ng kanyang mga anak, ay ginagamit sa paraang hindi kailanman maiisip ng isang CEO. Ang mga ito ay nakatupi. Ang bawat isang papel ay maingat na itinupi sa iba't ibang hugis. May mga hugis bangka, may mga hugis ibon, may mga hugis bulaklak. Ang sahig ay nagmistulang isang karagatan ng mga asul na bangkang papel na tila naglalayag patungo sa isang direksyon. At sa gitna ng dagat na ito ng salapi, nakaupo ang kambal, si Lito at si Mira. Ang mga batang hindi nagsasalita, ang mga batang laging nakatingin sa kawalan, ang mga batang naging mga anino sa sarili nilang tahanan. Nakasuot sila ng kanilang pantulog na cotton,
nakaupo sa tabi ni Manang Luring at ang kanilang mga maliliit na kamay ay abala. Nakita ni Dante si Lito na may hawak na 1,000 piso. Sa halip na itago ito, dahan-dahan niyang tinutupi ang mga sulok nito. Sinusunod ang turo ng matanda hanggang sa maging hugis eroplano ito. Si Mira naman ay may hawak na isang bangkang pera at marahang pinagagalaw ito sa sahig. Tila ba naglalayag sa isang tahimik na ilog. Sa harap nila, may isang maliit na altar na gawa-gawa lamang. Isang mababang mesa na pinatungan ng puting tela. Sa ibabaw nito, nakatayo ang litrato ni Elena. Ang litratong kuha noong kanilang honeymoon sa Palawan, kung saan ang tawa niya ay tila naririnig pa rin ni Dante kung siya ay pipikit. Sa paligid ng litrato ay may maliliit na kandilang gawa sa beeswax na nagbibigay ng mainit at madilaw na liwanag, kabaligtaran ng malamig at asul na kidlat sa labas. Si Manang Luring, sa kabila ng pagiging abala sa pag-usal ng dasal o kanta, ay may ginagawa ring iba. Sa kanyang kandungan ay nakalatag ang isang pamilyar na tela, ang lumang wedding gown ni Elena. Ang puntas ay naninilaw na sa kalumaan, ngunit sa ilalim ng liwanag ng kandila, ito ay kumikislap pa rin na parang ginto. May hawak na karayom at sinulid ang matanda, at sa bawat pagtusok niya sa tela, parang may tinatahi siyang sugat na hindi nakikita ng mata. Nanginig ang kamay ni Dante. Ang baseball bat ay unti-unting bumibigat. Tila ba hinihila siya nito pababa sa lupa. Ano ito? Isang ritual ng kulam? Isang panlilin lang para lituhin siya? Nagsimula siyang magsalita. Ang boses niya ay basag at mahina, parang isang taong nagising mula sa koma. Anong ginagawa niyo sa pera ko? Ngunit walang sumagot sa kanya. Tila hindi siya naririnig. O mas tamang sabihin, tila hindi siya mahalaga sa sandaling iyon. Ang mundo sa loob ng silid na yon ay buo at kumpleto kahit wala siya. Doon niya mas narinig ng malinaw ang himig. Si Manang Luring ay kumakanta. Hindi ito ang mga pop songs na naririnig sa radyo. Ito ay isang kundiman. Ang boses ng matanda ay mababa, mainat, at puno ng damdamin. Isang boses na parang galing sa ilalim ng lupa, puno ng kasaysayan at pighati. Ang nuno nating lahat, sa kulog dinasindak, kumirot ang puso ni Dante. Alam niya ang kantang yon, isang lumang awiting bayan, pero hindi ang boses ni Manang Luring ang nagpatigil sa paghinga niya. Dahil sa bawat pose ng matanda, may sumasabay, isang huni. Mahina, mapanlin lang, parang huni ng pipit sa madaling araw. Tumingin si Dante kay Mira. Ang bibig ng bata ay bahagyang nakabuka. Ang mga mata nito ay nakapikit habang hawak ang bangkang papel sa tapat ng kanyang dibdib. At mula sa lalamunan ng batang babae na 1 taon ng pipi sa mundo, lumalabas ang isang himig na sumasabay sa kanta ng yaya. At si Lito, ang batang lalaki na laging nagtatago sa ilalim ng kama tuwing kumukulog. Ngayon, nakatingin siya sa liwanag ng kandila at ang kanyang mga labi ay gumagalaw, bumubuo ng mga salitang walang boses ngunit may hugis. Binitiwan ni Dante ang baseball bat. Ang tunog ng pagbagsak ng kahoy sa sahig, clag, ay bumasag sa mahika ng sandali. Dahan-dahang nag-angat ng tingin si Manang Luring. Ang liwanag ng kandila ay sumasalamin sa kanyang mga mata na sa pagkakataong ito ay hindi mukhang mata ng isang simpleng katulong. Para itong mga mata ng isang sinaunang babaylan, matalino, malalim at nakakabasa ng kaluluwa. Tumigil ang paghuni ng mga bata, pero hindi sila tumakbo palayo. Tumingin lang sila sa kanilang ama. Sa unang pagkakataon sa loob ng mahabang panahon, walang takot sa kanilang mga mata. Mayroon lamang kapayapaan. Manang, ang boses ni Dante ay naging garalgal. Ang galit ay naroon pa rin. Pero nauubusan na ito ng hangin, pinapalitan ng pagkalito. Bakit? Bakit nasa labas ang pera? Bakit niyo pinapakialaman ang damit ni Elena? Hindi tumayo si Manang Luring. Ipinagpatuloy niya ang pagtatahi.
Isang maselang stitch sa laylayan ng gown na may punit na hindi alam ni Dante kung saan nanggaling. "Huwag kang sumigaw, Dante," sabi ng matanda. "Hindi sir, hindi amo, Dante." Ang pagbanggit niya sa pangalan ay parang isang lola na sumasaway sa apo. Ang tono ay may awtoridad na hindi matitibag ng posisyon sa kumpanya o yaman. "Ang mga anak mo," patuloy ni Manang Loring habang nakatuon pa rin ang pansin sa karayom, ay nakita ang mga papel na ito sa likod ng painting. Lumunok si Dante. "Nakita nila?" "Opo." Naglalaro sila ng tagu-taguan dahil takot sila sa kulog. Binabuksan nila ang bakal na kahon. Tumingin si Manang Loring kay Dante. At sa pagkakataong ito, ang tingin niya ay tumagos sa kaluluwa ng lalaki. "Alam mo ba kung ano ang gagawin sana nila sa pera mo?" Umiling si Dante, hindi makapagsalita. "Gusto nilang punitin," sagot ng matanda ng mahinahon. "Gusto nilang sunugin." "Ano?" Napasinghap si Dante. "Bakit? Alam ba nila kung magkano?" "Wala silang pakialam sa halaga." Putol ni Manang Loring. Kinuha niya ang isang bangkang papel na gawa sa 1,000 piso at itinaas ito sa liwanag. Ang alam lang nila, ang mga papel na ito ang dahilan kung bakit laging wala ang tatay nila. Ang papel na ito ang dahilan kung bakit laging galit ang tatay nila. Sa isip ng mga bata, ito ay masamang papel. Ito ang halimaw na kumukuha sa'yo palayo sa kanila. Naramdaman ni Dante na parang sinuntok siya sa sikmura. Ang 5 milyon, ang kanyang lifeline, ang kanyang escape plan. Sa mata ng kanyang mga anak, ito ay basura, ito ay kaaway. "Pinigilan ko sila," patuloy ni Manang Loring. Ibinalik niya ang bangka sa sahig. "Sabi ko, huwag sirain. Dahil ang papel ay papel lang. Tayo ang nagbibigay ng kahulugan dito. Kaya tinuruan ko silang gumawa ng bangka. Sabi ko, isulat nila sa isip nila ang mga mensahe nila para sa nanay nila at isakay sa bangka para makarating sa langit." Tumingin si Dante sa mga bangkang papel. Ngayon, hindi na niya nakikita ang mukha ng mga bayaning nasa pera. Ang nakikita niya ay ang mga hindi nasabing salita ng kanyang mga anak. "At ang damit?" tanong ni Dante. Ang boses ay halos pabulong na. "Bakit? Bakit mo tinatahi?" Ngumiti ng malungkot si Manang Loring. Hinaplos niya ang tela. "May punit ito sa ilalim, Dante. Hindi mo ba alam? Napunit ito ni Elena noong reception ng kasal niyo dahil sumabit sa sapatos niya habang sumasayaw kayo." Iyak siya ng iyak noon sa dressing room. Natigilan si Dante. Paano niya nalaman iyon? Siya lang at si Elena ang naroon sa dressing room nang mangyari iyon. Isang sekreto yon ni Elena dahil ayaw niyang malaman ng iba na nasira ang designer gown niya. "Paano?" "Ako ang nag-alaga sa kanya noong bata pa siya," bulong ni Manang Loring. "Noong nasa probinsya pa sila, bago sila yumaman at lumipat sa Maynila. Ako ang yaya ng nanay niya. At ako rin ang nagheheli kay Elena noong sanggol pa siya. Ang kantang kinakanta ko kanina, iyon ang paborito niyang pakinggan bago matulog." Ang impormasyon ay tumama kay Dante ng dahan-dahan. Ang matandang probinsyana na tinanggap niya mula sa agency ay may koneksyon sa nakaraan ng asawa niya. Kaya pala, pamilyar ang mukha nito. Kaya pala tinanggap nito ang trabaho. Namatay ang nanay ni Elena ng maaga, pagpapatuloy ni Loring. At nang mabalitaan ko ang nangyari kay Elena, naulila ang mga apo ko sa ina, naramdaman ko ang tawag. Kailangan kong bumalik. Ibinalik ni Loring ang tingin sa mga bata. Si Lito ay nakatapos na ng isa pang eroplano at iniaabot ito kay Dante. Ang mata ng bata ay nagtatanong, naghihintay. "Ang tawag dito ay pagtatawas ng damdamin, Dante," paliwanag ni Loring. Ang mga bata ay punong-puno ng takot. So ang bagyo sa labas ay nagpapaalala sa kanila ng gabing namatay ang nanay nila. Umuulan din noon, di ba? Ang kuryente ng kidlat, ang ingay. Kailangan nilang ilabas ang takot. Kailangan nilang maramdaman na may koneksyon pa rin sila sa kanya. Itinuro niya ang pera.
Ginamit namin ang pera mo bilang tulay. Dahil ang pera ay enerhiya. Kung gagamitin mo sa takot at pagtakas, magiging lason yan. Pero tingnan mo ngayon. Tiningnan ni Dante ang kanyang 5 milyon. Nakakalat sa sahig, oo. Pero sa kauna-unahang pagkakataon, may silbi ito na higit pa sa pambayad ng utang o pangsuhol sa opisyal. Ito ay naging laruan, naging sining, naging gamot. Lumapit si Lito kay Dante, ang batang lalaki na dating nanginginig sa tuwing maririnig ang boses ng ama ay humakbang palapit at hinawakan ang basang pantalon ni Dante. Inabot ni Lito ang eroplanong papel na gawa sa 1,000 piso. Sa sandaling iyon, ang isip ni Dante na sanay sa cost-benefit analysis ay gumuho. Nakita niya ang sarili niya, basang-basa, may hawak na baseball bat kanina, handang manakit ng matanda, handang tumakas sa bansa, handang iwan ang lahat ng problema. Isa siyang duwag, isa siyang halimaw na nagbabalat kayong tagapagligtas. Ang furious na nararamdaman niya kanina, ang nag-aalab na galit na nagpatakbo sa kanya mula EDSA hanggang Makati, ay biglang lumamig at naging isang mabigat na bato sa kanyang dibdib. Hiyang-hiya siya. Hiyang-hiya siya sa kanyang inaakusang magnanakaw na siya pa palang nagkukumpuni ng sira sa kanyang pamilya. Hiyang-hiya siya sa harap ng kanyang mga anak na ginamit ang kayamanan niya para lang gumawa ng paraan para makausap ang patay nilang ina. Hiyang-hiya siya dahil ang inisip niya ay iligtas ang pera, samantalang ang inililigtas ni Manang Loring ay ang mga kaluluwa ng kanyang mga anak. Dahan-dahang lumuhod si Dante. Ang kanyang tuhod ay tumama sa matigas na kahoy, pero hindi niya ininda ang sakit. Ang kanyang Armani suit ay tumutulo pa rin ng tubig baha, dumudungis sa malinis na sahig, pero wala na siyang pakialam. Tinanggap niya ang eroplanong papel mula kay Lito. Ang papel ay malutong, amoy luma, at may mukha ng mga bayaning Pilipino. Pero sa kamay niya, ito ay naging pinakamahalagang bagay sa mundo. Para kay Mama? Tanong ni Dante. Ang boses ay basag, halos hindi lumabas. Tumango si Lito, at sa isang milagro ng gabing yon, bumuka ang bibig ng bata. Para kay Mama, bulong ni Lito. Ang boses ay paos, parang pintong matagal nang hindi nabuksan at kinakalawang, pero nandoon. Buhay. Napapikit si Dante. Ang mga luhang kanina pa niya, pinipigilan. Mula pa noong mamatay si Elena, mula pa noong magsimula ang kaso, mula pa noong mawala ang lahat, ay bumagsak. Hindi ito luha ng galit. Ito ay luha ng pagsuko. Sa labas, ang kulog ay dumagundong muli. Isang malakas na pagsabog na yumanig sa bintana. Pero sa pagkakataong ito, hindi nagtago ang mga bata. Tumingin lang sila sa kanilang ama na nakaluhod sa gitna ng mga bangkang papel, umiiyak habang hawak ang 1,000 piso na parang isang sagradong relikya. Si Manang Loring ay hindi tumigil sa pagtatahi. Ang kanyang karayom ay pasok-labas sa tela, tinatahi ang nakaraan at kasalukuyan. At sa kanyang bibig, ang kundiman ay nagpatuloy. Mas malakas ngayon. Isang awit na nagsisilbing bubong sa kanilang apat sa gitna ng bumabagyong gabi. Ang silid. O na kanina ay parang isang eksena ng krimen sa isip ni Dante, ay naging isang santuwaryo. At ang perang nawawala, nandoon lang lahat, walang nawala. Sa katunayan, sa gabing iyon, sa gitna ng mga bangkang papel at patak ng luha, naramdaman ni Dante na mas mayaman siya kaysa noong may bilyon-bilyon pa siya sa bangko. Dahil ang tunay na yaman ay hindi ang papel na tinutupi, kundi ang mga kamay na nagtutupi nito. Unti-unti, ang dagundong ng kulog sa labas ay humupa, napalitan ng ritmikong patak ng ulan sa bubungan at sa mga bintanang salamin. Para bang ang kalikasan mismo ay nakiramay sa pagguhong naganap sa loob ng silid. Hindi pagguho ng pader, kundi pagguho ng mga pader na itinayo ni Dante sa paligid ng kanyang puso sa loob ng mahabang panahon. Ang baseball bat at na kanina'y tila karugtong ng kanyang braso at simbolo ng kanyang kapangyarihan ay tuluyan ng bumitiw sa kanyang mga daliri.
Gumulong ito sa makintab na sahig na yari sa narra. Lumilikha ng isang mapurol at guwang na tunog. Tump, tump, tump asterisk bago tumigil sa paanan ng kama. Ang sandatang ito na inakala niyang proteksyon laban sa mga magnanakaw ay tila isang banyagang bagay na ngayon, isang relikya ng isang lalaking hindi na siya kilala. Nakaluhod pa rin si Dante. Ang kanyang Italian suit na basang-basa at gusot ay nakadikit sa kanyang balat. Ang lamig ay tumatagos hanggang sa buto. Ngunit hindi ang lamig ng ulan ang nagpanginginig sa kanya, kundi ang init ng hiya na gumagapang sa kanyang leeg at mukha. Ang kanyang mga mata, na sanay sa pagbabasa ng mga financial reports at pagkilatis ng mga kontrata, ay nanlalabo ngayon sa likod ng tabing ng mga luha habang nakatitig sa mukha ng kanyang anak na lalaki. Si Lito, ang batang nagtago sa sarili niyang mundo simula noong ilibing ang kanyang ina. Ang batang ni minsan ay hindi siya tinawag sa nakalipas na taon. Nakalahad pa rin ang kamay ng bata. Inaabot ang eroplanong papel na gawa sa 1,000 piso. Ang mga mata nito ay malinaw, hindi na blangko. At muli, gumalaw ang maliliit na labi nito. Tatay? Ang salita ay lumabas na parang isang kalawang na bisagra na pilit binubuksan. Magaralgal, mahina. Ngunit sa pandinig ni Dante, ito ay mas malakas pa sa anumang kulog. Kain na. Ang hangin sa silid ay tila tumigil. Ang simpleng paanyaya, isang bagay na araw-araw na sinasabi sa milyon-milyong tahanan sa Pilipinas, ay tumama kay Dante na parang isang banal na utos. Kain na, hindi sumbat, hindi tanong kung bakit siya galit, hindi paghahanap ng paliwanag kung bakit siya laging wala, kundi isang alok ng pagsasalo. Napahagulgol si Dante. Hindi na ito ang tahimik na pag-iyak ng isang lalaking nagpipigil. Ito ay ang pangit na iyak ng isang taong nawasak at muling binubuo. Yumuko siya. Ang kanyang noo ay dumampi sa sahig na puno ng mga bangkang salapi at hinayaan niyang bumuhos ang lahat. Ang bankruptcy, ang mga kaso, ang takot sa kulungan, ang pangungulila kay Elena at ang matinding pagsisisi sa muntik na niyang gawin kay Manang Loring. Naramdaman niya ang maliliit na kamay na humahaplos sa kanyang basang buhok, si Mira. At sa kabila naman, ang mainit na palad ni Lito sa kanyang balikat. Wala silang sinabi. Ang kanilang presensya ay sapat na. Sa gitna ng karagatan ng pera na wala ng halaga, natagpuan ni Dante ang kanyang tunay na yaman. Sa isang sulok, tahimik na gumalaw si Manang Loring. Tapos na ang kanta. Tapos na ang ritual. Oras na para sa realidad. Dahan-dahan, taglay ang dignidad ng isang reyna sa kabila ng kanyang simpleng daster. Sinimulan niyang pulutin ang mga laruan. Isa-isa niyang dinampot ang mga bangkang papel at eroplano. Hindi siya nagmamadali. Bawat piraso ay kanyang binubuklat ng maingat. Pinanood siya ni Dante habang pinapahid nito ang luha gamit ang likod ng kanyang palad. Manang, wag na, hayaan niyo na. Umiling ang matanda. Kinuha niya ang 1,500 piso na naging gusot dahil sa pagkakatupi bilang bulaklak. Ipinatong niya ito sa kanyang palad at marahang pinalansya gamit ang init ng kanyang kamay. Swish, swish. Ang pera, Dante, malumanay na sabi ni Manang Loring, hindi tumitingin sa kanya kundi sa papel na hawak, ay parang tubig sa ilog. Kapag hinayaan mong dumaloy, nagbibigay ito ng buhay sa mga pananim. Pero kapag binarahan mo at inipon sa isang lugar nang walang labasan, bumabaho ito, nagiging lason. At kapag dumating ang baha, aanurin ka nito at lulunurin. Ibinaba niya ang pera sa mesa, sa tabi ng litrato ni Elena. Tumpok-tumpok na ito ngayon, bumalik sa anyo ng salapi. Ngunit nawala na ang bigat na dala nito kanina. Ginamit ng mga bata ang pera para gumawa ng tulay, papunta sa nanay nila, patuloy ng matanda. Ngayon, gamitin mo ito para ayusin ang buhay nyo dito sa lupa. Hindi para tumakas, kundi para mabuhay.
Tumayo si Manang Loring. Ang kanyang tuhod ay tumunog ng bahagya, tanda ng edad, ngunit ang kanyang tindig ay matuwid. Kinuha niya ang candlestick mula sa altar. Siyang liwanag ay gumuhit ng anino sa kanyang mukha, na sa paningin ni Dante ay hindi na mukha ng isang estranghero, kundi mukha ng awa. Tara na, utos niya, hindi bilang katulong kundi bilang lola ng tahanan. Lumalamig na ang adobo. Ang kusina ng mansyon ay malawak at moderno, puno ng stainless steel na appliances na bihirang gamitin. Ang refrigerator ay 2 pinto. Ang oven ay imported mula sa Germany at ang countertop ay purong granite. Ngunit sa gabing ito, sa ilalim ng brownout, ang lahat ng teknolohiyang ito ay walang silbi. Ang tanging nagbibigay buhay sa silid ay ang 3 kandilang itinarik ni Manang Loring sa gitna ng mesa at ang usok na nagmumula sa palayok. Umupo si Dante sa kabisera, hindi dahil siya ang amo, kundi dahil doon siya iginiya ni Lito. Ang kanyang mga anak ay umupo sa magkabilang gilid niya. Si Manang Loring naman ay naglalagay ng kanin sa mga plato. Mainit, maputi, at mabango. Amoy pandan. "Kain, Manang," paanyaya ni Dante. Ang boses ay paos pa rin. Tinuro niya ang silyang nasa tapat niya. "Sumabay na po kayo sa amin. Pakiusap." Nag-alinlangan sandali ang matanda, sanay sa distansya ng amo at katulong. Ngunit nang makita niya ang mata ni Dante, mata na nagmamakaawa para sa koneksyon, para sa gabay, tumango siya at umupo. Sa gitna ng mesa ay ang chicken adobo. Hindi ito ang fancy version na may balsamic vinegar o thyme na kinakain ni Dante sa mga business lunch sa BGC. Ito ang adobong probinsya. Maitim ang sabaw, nagmamantika, puno ng buo-buong paminta, at ang amoy ng bawang at laurel ay umaalon-ingay sa hangin, humahalo sa amoy ng natutunaw na wax ng kandila. Wala silang kubyertos na pilak. Sa liwanag ng kandila, ang mga anino ay sumasayaw sa dingding habang nagsimula silang kumain. Kumuha si Dante ng isang piraso ng manok at naglagay ng sabaw sa kanyang kanin. Sinubo niya ito at sa isang iglap, siya ay naglakbay. Ang lasa ay sumabog sa kanyang bibig. Ang asim ng suka na nanunuot sa panga, ang alat ng toyo na binalanse ng tamis ng taba ng manok, at ang anghang ng paminta na gumising sa kanyang diwa. Hindi ito lasa ng mansyon sa Forbes Park. Ito ang lasa ng kanyang kabataan sa Batangas. Bago siya naging scholar, bago siya nag-Harvard, bago niya tinalikuran ang kanyang pinanggalingan para habulin ang pangarap na maging global. Ito ang lasa ng kusina ng kanyang ina na maagang namatay. Ang lasang pilit niyang kinalimutan dahil ipinaaalala nito sa kanya ang kahirapan. Pero ngayon, ang lasang ito ay hindi lasa ng kahirapan. Ito ay lasa ng tahanan. Napapikit si Dante habang nanginunguya ang laman. Malambot na malambot ang manok, halos sumiwalay sa buto. Naramdaman niya ang init ng sabaw na gumuhit sa kanyang lalamunan, pinapainit ang sikmura niyang kanina pa, kumakalam sa gutom at stress. "Masarap?" tanong ni Mira. Napadilat si Dante. Nagsalita si Mira. Isang salita lang, pero sapat na. Tumingin siya sa anak. May bahid ng toyo sa gilid ng labi nito. "Sobra," sagot ni Dante, at muli na namang nangilid ang luha sa kanyang mga mata. "Sobrang sarap, anak. Ito ang pinakamasarap na pagkaing natikman ko sa buong buhay ko." Tumingin siya kay Manang Loring. Sa ilalim ng madilim na kusina at aandap-andap na liwanag, o nawala ang imahe nito bilang isang chimay o katulong na binabayaran ng minimum wage. Ang nakita ni Dante ay ang mga guhit sa noo ng matanda, ang magagaspang na kamay na naghihimay ng karne para kay Lito, ang banayad ng ngiti habang pinupunasan ang bibig ni Mira. Nakita niya ang imahe ng pag-aaruga na nawala sa kanila. "Salamat, Manang," bulong ni Dante, hindi lang para sa pagkain. Tumingin si Loring sa kanya. Ang mga mata ay may kislap ng pangunawa. Ang adobo, Dante, ay gumaganda habang tumatagal. Habang paulit-ulit na iniinit,
mas lalong sumasarap. Ganyan din ang pamilya. Kahit anong dumaang bagyo, kahit anong init ng problema, basta't hindi napapanis ang pagmamahal, mas tumitibay. Kumuha si Dante ng kanin gamit ang kanyang kamay. Iniwan na niya ang kutsara. O siyang pakiramdam ng mainit na kanin at mantika sa kanyang mga daliri ay grounding. Ito ay totoo. Ito ay raw. Wala ng pretension. Wala ng corporate masking. Sa labas, ang hangin ay humuhuni pa rin. Pero hindi na ito nakakatakot. Para na lang itong isang oyayi na nagpapatulog sa mundo. Sa loob ng kusina, ang tanging naririnig ay ang tunog ng pagkain, ang pagtama ng mga plato, at ang paminsan-minsang hagik-gik ng kambal nang subukan nilang agawan ng taba ang isa't isa. Sa sandaling iyon, sa harap ng simpleng ulam at sa piling ng mga taong muntik na niyang iwanan, naramdaman ni Dante ang isang bagay na hindi nabibili ng 5 milyong piso, hindi nakukuha sa stock market, at hindi matatagpuan sa Singapore. Kapayapaan. Kinabukasan, nagising ang Maynila sa isang maaliwalas na umaga. Ang bagyo ay tuluyan ng lumisan, nag-iwan ng mga kalat na sanga at dahon sa mga kalsada at mga putik sa driveway. Pero ang langit ay asul, isang matingkad na asul na tila bagong hugas. Sa master bedroom, gising na si Dante. Nakaligo na siya at nakabihis. Hindi ng suit, kundi ng isang simpleng polo shirt at maong. Ang kanyang maleta, na kagabi ay puno ng mga damit, para sa pagtakas ay nakabukas na at walang laman. Ang mga damit ay ibinalik na sa closet. Hawak niya ang kanyang telepono. Sa screen, nakarehistro ang pangalan ni Attorney Diaz. Ang hinlalaki niya ay nakahover sa call button. Huminga siya ng malalim. Alam niya ang mangyayari. Kapag tumawag siya, magsisimula ang proseso. Kukunin ang kanyang mga ari-arian. Maaaring mawala ang bahay na ito. Maaaring makulong siya kung may fraud na makita sa kumpanya. Haharapin niya ang kahihiyan sa harap ng kanyang mga kasosyo at kaibigan. Pero nang tingnan niya ang mesa sa gilid ng kama, nakita niya ang eroplanong papel na gawa sa 1,000 piso. Inilagay niya ito doon kagabi bago matulog. Napangiti siya ng mapait, ngunit may determinasyon. Mas pipiliin niyang maging mahirap na malaya ang konsensya kasama ang kanyang mga anak, kaysa maging mayaman na tumatakas at nag-iisa. Pinindot niya ang call. Attorney, bungad ni Dante nang sagutin ito sa kabilang linya. Ang boses niya ay kalmado at buo. Ihanda mo ang mga papeles. Hindi ako aalis. Haharapin natin ang kaso. Idedeklara ko ang bankruptcy ng maayos. Ibabalik ko ang natitirang assets. May sandaling katahimikan sa kabilang linya. Marahil ay gulat ang abogado sa biglaang pagbabago ng isip ng kliyente. Sigurado ka ba, Dante? Ang mahirap na daan yan. Mawawala sa'yo ang lahat. Tumingin si Dante sa bintana kung saan tanaw ang backyard. Hindi lahat, attorney. Sagot niya. Ang totoo, narealize ko na wala naman talaga akong pag-aari na mahalaga hanggang kagabi. Ibinaba niya ang telepono at naglakad papunta sa veranda. Sa ibaba, sa hardin na dati ay puro damo lang at landscape bushes na bawal galawin, nandoon sila. Si Manang Loring ay nakaupo sa isang maliit na bangkito, may suot na salakot. Sa tabi niya, nakaluhod sa lupa, sina Lito at Mira. Ang kanilang mga kamay ay puno ng putik, itim, matabang lupa. May hawak silang mga cuttings ng halaman, maliliit na sanga na may mapuputing bulaklak, sampagita. Dahan-dahan lang, Lito. Naririnig ni Dante ang boses ni Loring na dinadala ng hangin. Ang ugat ay kailangang ibaon ng maayos para kumapit. Kapag malalim ang ugat, kahit anong hangin, hindi ito tutumba. Pinanood ni Dante ang kanyang anak na dahan-dahang tinatakpan ng lupa ang ugat ng halaman. Pagkatapos, kumuha si Mira ng tabo at diniligan ito. Ang tubig ay kuminang sa ilalim ng sikat ng araw. Amoy ni Dante ang halimuyak ng basang lupa at ang banayad na bango ng sampagita na umaakyat sa balkonahe. Ang bango ng bagong simula. Napansin siya ni Manang Loring.
Tumingala ang matanda at ngumiti. Isang ngiting walang halong pangamba. Isang ngiting nagsasabing ayos na ang lahat. Kumaway si Lito at Mira. Ang mga kamay ay marurumi, pero ang mga ngiti ay abot hanggang tainga. Tatay, laro tayo. Sigaw ni Lito. Gumanti ng kaway si Dante. Sa kanyang dibdib, ang bigat na daladala niya sa loob ng maraming taon ay tuluyan ng nawala. Ang Forbes Park ay lugar ng mayayaman. Oo. Pero sa sandaling iyon, habang pinagmamasdan ng kanyang pamilya na nagtatanim ng mga simpleng bulaklak sa ilalim ng araw, alam ni Dante na siya ang pinakamayamang tao sa buong subdivision. Dahil natutunan na niya ang leksyon ng bagyo, ang tunay na yaman ay hindi ang inilalagay sa vault. Ang tunay na yaman ay ang tahanan, hindi ang istruktura ng bahay, kundi ang pagmamahal at kapayapaang namumuhay sa loob nito. At habang humahakbang siya, pababa ng hagdan upang samahan ang kanyang mga anak at marumihan ang kanyang kamay sa lupa, alam niyang ito ang simula ng pinakamahalagang business venture ng kanyang buhay, ang pagiging isang ama. Wakas.